May plano ka ba mag-invest? Well, kung gusto mo mag-invest, alam mo na ba ang 10 maling akala pagdating sa investment? Kung gusto niyo matutong mag-invest, you got to finish this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for tuning in this channel. Itong channel na ito ay makakatulong po sa inyo kung paano kayo humawak, magpalago ng pera at protektahan ang inyong pera. Usapang investment po tayo sa araw na ito. Alam nyo, parati kong sinasabi, lalo na sa mga followers ko, at the same time, kung ikaw ay naniniwala sa aking ideas when it comes to investment, no, we have to be very, very careful. Bakit po? Taon ang binilang nyo para kitain ng pera. Taon ang binilang nyo at sakripisyo para ipon ng pera. Pero segundo lang ang kailangan mo para maubos ang iyong pinaghirapang pera. Kaya nga marami pong gusto mag-invest na hindi naman alam, hindi naman talaga aware. So, imbis na kumita, nalulugi, nabubudol, or if not, na-scam. And ako nagkamali na ako dati. Marami na akong pagkakamali when it comes to investment. That's the reason why I want to share to you my personal experience at sana matutunan nyo at di nyo na ulitin. Okay? So, if you are ready already to know, and I want you to stay tuned, no? Kasi yung number 10 na i-share ko po sa inyo, yung idea about investment is the most important thing. Okay? So, ready na kayo? Get a piece of paper and a pen. Let's start to write down. Ano yung mga maling akala o misconception when it comes to investment? Number 1, investing is only for the wealthy. Hindi po totoo yan. As a matter of fact, yung mga mayayaman, sa totoo lang, kung ayaw nila mag-invest, pwede kasi may cash flow po silang pumapasok. Ang investment po ay para sa mga taong wala pang masyadong pera. Bakit po? Ang konsepto ng investment is this. There will come a time na instead of you working for money, you will allow money to work for you. Okay, let me explain. Ang mga mayayaman muna, ang may mga cash flow, yung araw-araw may negosyo, may pumapasok ng pera. Ito hindi ko sinasabi hindi sila nag-i-invest. Nag-i-invest sila. Pero kahit di sila mag-invest, kasi imagine mo, kung may negosyo ka na kumikita ka ng 50 to 100,000 a day, 50,000 to 100,000 a day, ang perang pumapasok sa'yo. Kahit di ka mag-invest, buhay ka na eh. Meron ka ng at least 3 million, 1.5 to 3 million a month, around 36 million a year. So, may negosyo sila eh. Pero, yung mga taong wala pang masyadong pera, dapat mag-ipon tayo ng pera at allow natin yung pera, pag in-invest natin, lalago at darating ang panahon, yung pera na ang kikita para sa atin. So, nagigets nyo? Ang investment, hindi po para sa mayayaman. Actually, para sa mga ordinaryong tao. Agree? So, right now, nariliwanagan na kayo. That's number 1. So, kailangan po, lalo na kung tayo po ay ordinaryong mamamayan at kung kumikita lang ng maliit, kailangan matuto tayo mag-invest para darating ang panahon na kahit na tumigil na tayo sa kakatrabaho, may perang papapasok. Katulad ng mga mayayaman. Does it make sense? Number 2. Galing nitong session na ito. Ang investing, isa pang malaking kasinungalingan or maling paniniwala, investing is gambling. Yes, meron siyang risk. Lahat ng investment may risk. Kaya mag-ingat po kayo sa mga taong nagsasabi, walang risk, sigurado, garantisado. Okay? Walang risk, sigurado, garantisado. Ibig sabihin po niyan, scam yan. Wala pong investment na sigurado, garantisado at walang risk. That's not true. Pero, ang gambling kasi, ang chance mo 50-50 eh. Di ba? Pwedeng pula, pwedeng puti, di ba? Or more, di ba? Kung maraming numero. Pero ang point ko lang, itong sa investment, meron siyang tinatawag na rules of economics. Like for example, law of supply and demand. Pag ang supply ay maliit, pero ang demand malaki, tataas ang presyo. Pag ang supply marami, konti ang demand, bababa ang presyo. So when it comes to investment, pwede niyong pag-aralan. Pero sa sugal, hindi mo pwedeng pag-aralan. So, ang investment po ay hindi sugal. Number 3, ay kailangan tatiming ka. Tatiming ka pag baksak na ang market, tapos bebenta mo pag mataas ng market. It's all about timing. Well, kung kaya mo talaga i-time ang market, marami nang yumaman. Well, we don't actually know kailan tataas, kailan bababa. As a matter of fact, marami pong tao, pag tumataas, bumibili. Pag bumababa, binibenta. Which is the opposite. Kailangan talaga you move to the opposite. Kung gusto mo talaga maging wise investor, just what I've learned, you cannot invest with your feelings and emotions. As a matter of fact, one of the greatest investor na si Warren Buffett, na ang strategy niya kung bakit daw siya kumikita sa investment, ito po yung secret niya. When people are greedy, okay, he sells. Nagbebenta siya. When people are scared, he buys.
Nagigets nyo? Pag ang tao pataas bullish siya, binibenta niya. Kasi, yun nga, binibenta niya kasi maraming gusto eh. Pero pag bumagsak na yung market, di ba, takot na yung tao, tsaka siya bumibili kasi ang bibili niya at a bargain. So, again, there's no such thing as timing. And then next, isa pang maling akala when it comes to investment, you can get high returns with no risk. Ay, grabe to. Oo, yun nga, yung sinasabi ko nga po sa inyo, yung mga scam. Yung mga nagbibigay po sa inyo ng mga malalaking interest, 5%, 10%, 20% per month. Kung may marinig po kung ganitong offer, please, tumakbo na po kayo. Again, I hope I will repeat this, tumakbo na po kayo. Pinagpaguran nyo yung perang yan, kikita ka, maniwala ka, kikita ka for the first few months, first few years, kikita ka. One day, pagising mo, wala. Ang tanong ko po na lang sa inyo ay ganito. Imagine mo, nag-invest ka sa high risk na ganito. Araw-araw sa ginawa ng Diyos, gigising ka na lang, or bago ka matulog, iisipin mo, nandiyan pa kaya pera ko bukas? Nandiyan pa kaya yung pera ko bukas? is it worth your peace of mind? Well, it's up to you kung gusto mong pumasok sa ganyan. Next, another lie about investment is this. Investment guarantees wealth. Hindi po ibig sabihin nag-invest ka, yayaman ka. Yayaman ka lang sa investment kung alam mo ang iyong ginagawa. Mahirap gawin ang isang bagay pag di mo alam. Mahirap mag-invest pag di mo alam. Tama o mali? Bakit? Pag nag-invest ka nang di mo alam, instead na kumita, malulugi ka. So, investment can guarantee only wealth if you know what you're getting into and know what you're doing. Kaya kailangan mag-aral. Let's go to number 6 lie about investment. Ay, alam mo, parang dumikit ka lang sa mga nagbibigay ng tips. Oo, sa mga basta may narinig kang tips. You just follow hot tips. Alam nyo, pag ikaw nakinig ka, learn from my mistake. When I was starting to invest in the stock market, yan ang ginagawa ko. Kung ano yung tip, kung ano yung nababalita ko, yan ang ininvest ko. Alam nyo nangyari? Nag-invest po ko ng 300,000. Yung 300,000 ko naging 30,000. Na dahil sa kakarinig o kakaano ng chismis. Eh, hindi mo alam. Kaya nga, always remember, you cannot really invest based on what other people say. You have to invest based on your risk, based on what you know. Next also, isa pang lie about investment is this. You need a financial advisor to invest. I'm not saying, okay, let me qualify. I'm not saying you don't ask people. It's good for you to ask people. Pero it doesn't mean to say, pag hindi ka nagtanong sa iba, hindi ka na pwede mag-invest. Pwede ka rin naman matuto, pwede ka naman mag-aral, pwede ka naman magbasa, di ba? As a matter of fact, I'll teach you. Ito ginagawa ko. As you learn how to invest online, gawin mo yung PI. When I say PI, practice investment. Ang ibig sabihin ng practice investment ganito. Mag-pick ka ng stock or mag-pick ka ng mga crypto kung gusto mo at sulat mo sa papel, itong date na ito, nagbumili ako ng ganitong stock. Pero actually, wala kang binili. Sinulat mo na sa papel. And then, evaluate mo siya after 3 months. After 3 months, kung tumaas siya, ibig sabihin, tama ang pick mo. Kung let's say, bumaba, mali ang pick mo. So, in other words, you can already start learning without investing money. Are you learning so far? Number 8, isa pang lie about investment. Investing is too complicated. Yes, I agree. Complicated siya sa mga taong walang alam. Pero simple siya sa mga taong natuto na. Kaya nga, lahat naman ng bagay eh. Di ba? Imagine mo, pagtatrabaho mo, complicated na nung umpisa, pero natutunan ka, madali na. Di ba? Complicated rin naman na kung magbe-business ka sa umpisa, pero pag natuto ka, madali na. Tama o mali? Ito huwag kayong mawawala yung number 10 ang pinakamahalaga. Sana nandito pa kayo. Kung nandito pa kayo, type nandito para malaman ko nandito pa kayo. Okay, so number 9 na tayo. Number 9 lie about investing is this. Kailangan mo ng malaking pera to start investing. Again, that is not true. Bakit? Pwede ka mag-start kahit na mag-invest ka lang ng 20 pesos per day. 20 pesos per day times 30 days, that's 600 naman times 7,200 a year. So, kaya mo bang mag-save ng 20 pesos a day? Yes or no? So, pag nagsasave ka ng 20 pesos a day, 7,200 a year, yung 7,200 mo, yun yung pinaka-initial capital mo for you to start. See, in investing, always remember, ang goal mo is not to immediately earn. Your goal is to immediately learn. You got to learn before you earn. So, start ka muna sa umpisa sa maliit. From 20, naging 50 a day. From 50, naging 100. Palaki ng palaki. Oo. So, yan ang importante. And last but not the least, ito yung pinakamalaking kasinungalingan sa investment. Kung bakit maraming taong natatalo, nalulugi, na-scam. Investing is a get-rich-quick scheme. Kailangan madalian ang pera. Hoy, nako, ito lang nga mga friendship. Pagdating po sa investment, there's no such thing as a get-rich
quick scheme. It takes a lot of patience, takes a lot of discipline, it takes a lot of long-term thinking and perspective in order for you to become successful in investing. Ang investing kasi para kang nagtatanim ng mangga, punong mangga. Okay? Pag nagtanim ka ng punong mangga, it will take 5 to 7 years bago mag-mature ang mangga at doon na bubunga. Kailangan long-term. Ang investing, hindi po toge, di ba? Hindi munggo. Tanim ka, a few days, toge na siya. Hindi po yan. Sales po yan, benta. Yes, pwede. Pero pag sa investing, hindi. Pangmatagalan. Kaya if you have a get-rich-quick scheme na alam mo, gusto mo easy money, quick money, nako. You come into investing, you are a perfect candidate for a scammer. Kaya nga mga friendships, sa 10 na sinabi ko po sa inyo right now, I want you to think, reflect, and evaluate. Okay? Ano sa palagay mo ang maling perception mo about investing? Para lang sa mayaman? Ay, sugal yan? Kailangan timing? Kailangan mataas po yung returns? Okay? Pag nag-invest ako, yayaman na ako? Oo, kailangan makinig ako sa mga tips. Kailangan ko ng financial advisor para matuto mag-invest? Ay, napakahirap mag-invest, diba? Kailangan mo maraming pera or kailangan madali ang pera? So, sa 10 na sinabi ko po sa inyo, pwedeng pakitype kahit isa lang. What did you realize? Pakitype lang po. And I hope, no, sa session natin na ito that you've learned already on how to debunk itong mga maling akala pagdating sa investment. Ang importante pagdating sa investment, bago kayo mag-invest, pag-aralan nyo muna. Bago ka mag-invest, make sure you invest, okay, with only the amount of money you can afford to lose. Sana naman nakatulong tong episode na ito. If nakatulong tong episode na ito, please type nakatulong. And also don't forget to like, subscribe, and share this video. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.